ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya patuloy natin siyang sambahin, parangalan at pasalamatan. Amen. Basahin po natin sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 2 to 8. Verse 2. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyo malaman na napakatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung sino ba sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya magbibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at tinanunumpa. Verse 6. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alas sa dagat na tinatabi ng hangin kahit saan. 7. Huwag kong basang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, nalalaman ko na ikaw ay aming pasalamatan at kapurihan sa lahat ng kabutihan at biyaya na nagkakaroon sa amin. Lord, pinapanalangin namin ang buong mundo na makakaranas ng pandemya at kahirapan. Kayo po ang magpapay ng anumang pangangailangan at kayo po ang magpagaling sa mga taong may karamdaman. Banal at kakila ang iyong pangalan at kalatapat lang na ikaw ay sambahin at kapurihan. In Jesus' name, Amen. Akin pong tinatawagan ang music team. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga na pinagkalooban na naman tayo ng Panginoon ng umaga kung saan tayo ay makakapagpuri at tayo ay makakapag-awitan, tayo ay magpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya ngayon, ihanda po natin ang ating mga puso at ang ating mga tinig para papurihan ang ating Panginoon sa kabutihan niya sa ating buhay. Iyong natagpuan mula sa kadiliman, buhay kong dati, walang kabuluhan. Ako'y pinili mo, binilis ang bago. Panginoon, ikaw may-ari ng puso ko. Kasap ng iyong pag-ibig na nagliliwanag sa buong mundong kumukuti-kutitap, para bang langit ng paligid ko, punong-puno ng awit ang puso ko. Awit ng pag-ibig at pagpupuri sa'yo. Sa'yo naramdaman pag-ibig na walang hanggan. Sa bawat araw ng buhay ko, di ka nagkukulang. Ngayong kapiling ka, aking Ama, wala na akong hahanapin pa. Kasap ng iyong pag-ibig na nagliliwanag sa buong mundo kumukuti-kutitap, para bang langit ng paligid ko, punong-puno na awit ang puso. Kasap ng iyong pag-ibig na nagliliwanag sa buong mundo kumukuti-kutitap, para bang langit ng paligid ko, punong-puno na awit ang puso. Kasap ng iyong pag-ibig na nagliliwanag sa buong mundo kumukuti-kutitap, para bang langit ang paligid ko, punong-puno na awit ang puso. Kasap ng iyong pag-ibig na nagliliwanag sa buong mundo kumukuti-kutitap, para bang langit ang paligid ko, punong-puno na awit ang puso ko. Awit ng pag-ibig at pagpupuri sa'yo. Awit ng pag-ibig at pagpupuri sa'yo.
nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mawastan, magkaririkat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkaririkat, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, bagari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkaririkat, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Good morning, aking mga kapatid na taga CJOL Camarin. Alam ko nandiyan kayo sa kanya-kanya inyong tahanan. Magsama-sama tayo sa linggo na to, na ito yung araw kung saan ay nagkatipon-tipon ng mga anak ng Diyos. Nagpapasalamat din ako na sa iba pang mga ating mga kapatid na ngayon ay nanonood sila sa kanilang kanya-kanyang cellphone, hindi lang po dito sa Pilipinas, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa na abot ng ating ng mensahe ng ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa lahat-lahat na dapat lang bilang anak ng Diyos ay magkaroon tayong time para sa kanyang banal na pagtitipon katulad ng Sunday service. So mga kapatid, na ito yung araw na binigyan tayo ng Panginoon upang tayo ay magbulay-bulay, upang tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon sa kabila ng dinadanas nating pandemya sa oras na ito. Ang lahat ng bansa, hindi lang po ang bansang Pilipinas, ay nakot indiak sila. Hindi nga malaman kung paano nilang
resolbahin ang problema ito. Pero alam natin bilang isang mga anak ng Diyos, ito ay will ng Panginoon. Kung saan ay inalaw ng Panginoon na mangyari ito upang manumbalik tayo sa ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa ating pagpapatuloy. Tayo muna ay manalangin. Amang banal Diyos na sa langit, maraming salamat po Lord sa oras na ito. Muli po Lord, nagkatipon-tipon ang iyong mga anak sa kanya-kanyang tahanan, maging sa kanilang cellphone, nakaharap sila lahat sa computer, o anumang gadget. Alam namin na ang technology hindi po imposible ngayon. Na nagkita-kita kami sa kabila ng bawal pa yung pagtitipon sa kabila ng pandemya. Kaya Lord, patuloy po kami nananalangin, patuloy po kami nagkakaisa. Na po Lord, bigyan mo po kami ng talento upang maunawaan namin ang gusto mong pahatid sa mensahe mo ngayong araw na ito. Maraming salamat po Lord. Ang lahat ng binabalik po namin sa iyo na may papulit pa sa salamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas at aming Diyos. Amen. Amen. So ngayon po mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, kung meron po kayong mga Bible sa inyong harapan o yung mga naka-store sa inyong cellphone, ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay matatagpuan natin sa pangalawang Pedro chapter 1 verse 3 hanggang 4. Ano pong sinasabi sa chapter 3? Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na nagtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Verse 4, sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ayan po mga kapatid, alam nyo, sa panahon ngayon na ang lahat ng mga tao, sabihin natin mga expert sila sa anumang anggulo ng kanilang pinag-aaralan. Subalit nagugulubihanan din sila kung paano nila ma-resolve ang nangyayari ngayon sa ating kapanahunan. Pero sinasabi naman sa Book of Ecclesiastes na there is no new under the sun. Kung ano po yung nangyayari ngayon, nangyayari din nung unang panahon. Kaya po walang nabago. Kung mayroon mang tinatawag na pestilence nung araw at ngayon din, pinaganda lang nila, tinatawag lang COVID-19. Pero hindi natin alam kung hanggang saan, kung hanggang kailan magpapatuloy ang mga ito. Sa ngayon lang po, nakakalungkot isipin na bakuna lang po. Hirap na hirap tayo. Sinasabi nilang mga eksperto at dalubhasa sa medisina. So, ang ating topic ay pinamagan po natin na biblical promises for today. Ano po yung pinangangako ng Biblia para sa atin ngayong kasalukuyan? So, alam natin sa kasalukuyan ngayon, ang lahat ng bansa, ang lahat ng namumuno ay nangangako sila bilang isang namumuno sa bawat bansa katulad ng Pilipinas na darating ang araw, babalik na ang ating buhay sa tinatawag na normal pag lumabas na yung tinatawag nilang bakuna. Gaano po kasigurado yun mga kapatid? Kung titingnan natin
sasabihin nila, gaganda ang ekonomiya. Yung iba naman, sinasabi, maraming trabaho, maraming papasok na investor. Wala nang tinatawag na poorest to the poor. Pero ang lahat na ito, parang walang kasiguraduhan. May kasabihan nga, pag ang tawang nangako, sabi nga niya, promises are made to be broken. Dahil unang-una, limited lang po ang binigay na talento ng ating Panginoon. Kaya po, hindi po tayo pwedeng mag-access dito sa mundo kung yung talento lang po ang binigay sa atin. Kailangan din natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Kaya nga mga kapatid, sa ating mensahe sa araw na ito, pag-aaralin po natin kung paano nating resolbahin at kung paano natin gagamitin ang mga pangako ng ating Panginoon in a biblical way. Ika nga, meron po akong isang nabasang kwento tungkol sa tinatawag na magkaibigan. So, hindi lingid po sa inyo. Sabi nga nila, ang tanging solusyon dyan, ang tanging may pangangukok sa iyo, sabi ng isa, ay, kung ikaw ay mayaman, ang tunay na kapayapaan nasa iyo na. Subalit, parang mali po. Bakit kanyo? Isipin nyo, may pera ka, may pambili ka, wala ka namang mabibili. Pangalawa, may mabibili ka, hindi ka naman makalabas ng bahay. Lalong-lalo na kung senior citizen ka na. So, ang lahat po ito, ano pong makikita natin dito? Ang lahat po yan ay hindi natin pwedeng resolbahin sa binigay na talento lamang ng ating Panginoon. So, kailangan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, sinasabi nila na ang ating pong Panginoon ay pwede siyang mag-access mag-isa. Pero tayo po, hindi tayo pwedeng mag-access dito sa mundong ito kung wala ang ating Panginoon. So mga kapatid, sa ating pag-aaralin ngayon, ano ba talaga ang promises ng ating Panginoon? Ano ba talagang pinangako niya sa salita niya sa atin, sa kasalukuyan? So, sabi nga po, what are some biblical promises for today? Pag sinabi pong biblical promises, ang lahat po ng pangako ay nakabase sa salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos, yan po ang ating dapat na panghawakan. Para po ang lahat ng mga problema, ang lahat ng mga dilubyo na dumarating dito sa mundo, ang ating Panginoon lang po ang tanging tunay na kasagutan. So, meron lang po tayong mga ilang puntos na pwede nating panghawakan of what are some biblical promises for today. Unang-unang puntos po natin, the Bible promises pardon that converts. Pag sinabi pong pardon, yun po yung tinatawag na lahat ng nagsisisi at humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, ang Panginoon ay handang magpatawad. Iba naman po yung pardon na binibigay po ng katulad ng ating presidente. Kamakailan lamang na binigyan ng absolute pardon si US Corporal Pemberton. So hindi po yun ang ating tatalakayin. Ang pardon po natin na ito po ay biblical. Ang kausap po natin ang ating Panginoon. At ang nangangako dito, walang iba, ang ating Panginoon. So, sabi nga po, lahat na nagsisisi at humihingi ng kapatawaran, kaya maliit yan, kaya malaki ang kanyang kasalanan, ang Panginoon ay handang magpatawad na hindi siya naghihingi ng kapalit. So, mga kapatid, only we have to repent. Ika nga.
So, papansin po natin sa sinasabi sa mga gawa chapter 3 verse 19. Ano po sinasabi sa verse 19 mga kapatid? Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. So, ang hindi lang po pwedeng patawarin ng ating Panginoon ay yung hindi humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. So, yun lang po yun. Pero lahat ng anggulo ng kasalanan, kay maliit, kay malaki, ang ating Panginoon ay handang magpatawad sa sino mang magbabalik loob. Patatawarin niya. Naalala niyo siguro po nung yung katabi nung naipako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo, di ba meron po siyang dalawang nakapako sa krus na kasama, yung isa nasa kaliwa, yung isa nasa kanan. Kumbaga sa Catholic, ang tawag doon Demas tsaka Kistas. Whatever, yun ang pagkaalam ko. Pero whatever it is, hindi po importante yun. Ang importante po, ang dalawang magnanakaw na yon, wala silang ginawa sa buhay nila, kundi magnakaw. Wala silang ginawang maganda sa kanilang buhay. Subalit, at the end of their sentence, sabi ng isa, kung ikaw ay Diyos, sabi nga niya, iligtas mo yung sarili at iligtas mo kami. Ba't sinasama pa niya yung ang kanilang sarili? Siyempre, desperado na po yung tao na yun. Pero nandun pa rin yung pride na hindi niya masabi-sabi. So, taliwas naman po sa sinasabi nung nasa kabila. Sabi ng isang magnanakaw, Panginoon, kapag ikaw ay naghahari na, isama niyo po ako. So nakita ng Panginoon ang puso ng isang magnanakaw na talagang sincerely siya na humihingi siya kapatawaran sa kanyang kasalanan. So anong sabi ng ating Panginoon? Anong pinangako niya? Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Diba napakaganda po? Basta't magsisi lang po tayo at magbalik loob lang po tayo sa ating Panginoon. Patatawarin tayo ng ating Panginoon sa ating mga nagawang kasalanan. So, sabi nga, God's pardoning grace, ito pa po, converts our will. Ibig po sabihin, pag tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoon, ibig sabihin, tayo po ay absuelto na. Malinis na tayo. Pero nakita niya ating puso, busilak ang ating layunin. Talaga nagpapakumbaba po tayo. Sabi niya, yung pong dati natin ginagawa, sariling kagustuhan, ang sinusunod na natin ngayon, yung will ng ating Panginoon. So, gayon din po, yung dati nating ginagawang sa sariling kapamaraanan, mga kapatid, our ways ngayon, ang Panginoon na, ang kaparaanan ng Panginoon ay siya nang gagawin natin. Yun ang susundin natin. So, ganun din sa ating paglakad sa ating Panginoon. Sabi nga niya, kung tayo talaga ay sincere sa ating paghihingi ng kapatawaran, sabi niya, dapat, kung ano man yung ginagawa natin nung una, so dapat isang tabi na natin yun. Sabi niya, itapon na natin yun. So sabi nga, all things are passed away. Dapat lahat ng mga marurumi, lahat ng dapat itabi, lahat ng mga ginawa natin taliwas sa ating Panginoon, mga kapatid, ay tanggalin na natin. So, ika nga, bago na tayong nilalang. So, tingnan po natin ang sinasabi ni Pablo sa Pangalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Mga kapatid, ano po sinasabi sa verse 17? Kaya't kung magkipag-isa
na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napapalitan ng bago. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid, yun? Ang ibig po sabihin, pag sinabing ikaw ay bagong nilalang, ibig sabihin po, kung ikaw ay dating magnanakaw, sabihin natin ikaw ay dating pusher o kung ano man yan, kung lahat ng mga ginagawa mo ay talaga sa tatalikod ka. Ika nga sa engineering turn 180 degrees. Kung dati nakaharap ka sa lamin ang mukha mo, nakikita mo, tumalikod ka at nakatalikod ka sa salamin, kapatid. Yun ay sinasabi na the old has gone. So, bago ka nang nilalang ngayon. So, kung dati ikaw ay mangiinom, kung dati ka ay mahilig sa nightlife, so, lahat yan, burahin mo na. So, hindi mo na dapat babalikan. Yun po yung sinasabi nilang bagong nilalang. Iba-iba ng tao ang kausap mo. Pagkatapos nung dati niyang pagkatao, patay na po yung dating pagkatao na yun. Bago ng tao ang kausap mo. We must come to God. Just, we are simple, trusting faith, mga kapatid. So, kung tingnan po natin ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Epeso. Makikita po natin yan sa Epeso chapter 2, verse 8. Ano po sinasabi doon? Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, ako ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Totoo po yun, mga kapatid. Kung sarili lang po natin, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili dahil tayo ay marumi, dahil tayo isang makasalanan. Ang tanging Panginoon lamang, ang tanging kagandahan loob lamang ng ating Panginoon ay siya lang po ang pwedeng magligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, kung wala po tayong pananampalataya sa Panginoon, kung wala po tayong pagkakilala sa ating Panginoon, kung wala po tayong pagtitiwala sa Panginoon, hindi po tayo kasali rito. Yung sinasabing ang kaligtasan, hindi po mapapa sa atin, mga kapatid. Isa pa po, God's amazing grace is sufficient to forgive all. Ito po, napakaganda po ito. God's amazing grace is sufficient to forgive all. Wala pong itinatangi ang ating Panginoon sa kanyang amazing grace na pwede niyang ibigay ng walang bayad. Sufficient na po ito para patawarin ng lahat. Kaya ikaw ay mangangalunya o sinasabi nating adulterer, ikaw ay homosexual, o sinasabi natin drug abusers ka, kahit protector ka ng drugs, provider ka ng drug, lahat ng klaseng kasalanan. Once we repent and forsake our sins, mga kapatid, basta tayo po ay humingi ng kapatawaran at tinalikdan na natin ang mga kasalanan na yan. Kasama po tayo sa sinasabi ng ating Panginoon na God's amazing grace is sufficient to forgive all. Yun po yun. So, ano po yung una? Makikita natin na sa pinangako ng ating Panginoon, the Bible promises pardon that converts. O, pupunta po tayo sa pangalawa. The Bible promises purity that cleanses. Ibig po sabihin, kung titingnan po natin sa material na pag sinabi pong purity, yun po yung malinis, walang bayad, walang dumi, mancha, wala po yun.
purity, ibig sabihin, maputing-maputi po siya. Sabi nga niya, Bible promises purity that cleanses. Ano bang ibig sabihin? Nilinis na ng Diyos ang ating puso dahil sa pananalig natin sa Kanya at ipinagkalob na sa atin ang Holy Spirit. Di ba? Napakabait ng Panginoon sa atin, di ba? Imagine hindi niya po lininis ang ating outside appearance. Ang nililinis ng ating Panginoon, yung ating puso. Ginagawa niyang busila, ginagawa niyang malinis nang dahil sa pananalig natin sa Kanya. Ipinagkaloob na sa atin ang Holy Spirit. So, makikita po natin yan. Nung po sinasabi sa mga gawa, chapter 15, verse 8 to 9. Sabi nga po doon, ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ng nagpapatotoo, sila'y tinatanggap din niyang tulad natin nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo. Para sa lahat po to. Para sa ating mga kapatid nung unang panahon, para kina Pablo, para kina Isaac, lahat po ng ginamit ng ating Panginoon. Kung ano yung pinagkaloob niya sa kanila, ganun din po ay ipinagkakaloob po niya sa atin. Dahil ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, siya rin po ang ating Diyos na sinasalpantayanan ngayon po. Kaya kung ano yung pinagkaloob sa kanila, ang Espiritu Santo, ganun din po sa atin. Dahil ang Diyos na nakakasaliksik ng ating puso, siya ay nagpapatotoo. So, wala pong ordinaryong tao na pwedeng gawin ito, kundi ang ating Panginoon lamang. So, ano po sinasabi sa verse 9? Iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila'y nananalig kay Jesucristo. So, in general, lahat ng nananalig kapatid kay Jesucristo, nililinis na ang kanilang mga puso. Kaya po, pinagkaloob sila ng banal na Espiritu. So, kaya lang po nakakalungkot isipin sa panahon ngayon, many Christians do not commit their will totally to God. They reserve a portion for their selfish endeavor. O sabihin po natin na hindi sila totally nagpasakop sa ating Panginoon. Nagtira pa sila ng kapiraso. Kung titingnan nyo po siguro lahat tayo ay nakakain ng pizza pie. Nagtitira sila ng isang hiwa na hindi nila totally sineserve yun. Ang sineserve lang nila yung portion. Pero may nagtitira po sila ng isang hiwa na hindi nila sineserve. So, yun pong ibig sabihin nun. So, kaya po, yung sarili nilang hangarin, nandun pa rin. Kahit alam na nilang taliwas sa utos o alatuntunin ng Diyos. Kaya pag misang kapatid, tayo ay naiisahan tayo ng dyablo dahil meron pa siyang portion na hindi pa nalinis ng ating Panginoon. Dahil yun nga yung tinatawag na para sa sarili, doon papasok ang dyablo. Kaya kahit sabihin mo'y Kristiyano, once you are not totally surrendered, you did not totally surrender yourself to our Lord Jesus Christ, sigurado, makakasingit ang kaaway ng Panginoon. Kaya nga po, pag sinabi pong totally surrendered, lahat po yan, 100%. Kung ano man yung mga taliwas, tanggalin 100%. Palitan po natin kung ano yung pinag-glorify ng ating Panginoon. Sabi nga, when we surrender totally to God, doon lang po natin pwedeng masabi ang nananalaytay na dugo ng ating Panginoong Jesucristo cleanses already our hearts. Di ba sinasabi niya, be holy for I am holy. So hindi pwedeng magsama yung kahit may konting bahid sa ating mga. Kailangan pilitin po natin na
maging malinis sa harapan ng ating Panginoon. So, maliwanag po na sinasabi sa unang 1, chapter 1, verse 7. Ngunit, kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis na ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Ibig po sabihin, cleansed Christians are filled with God's love. Pag sinabi pong cleansed Christians are filled with God's love, ano pong ibig sabihin? Kung mahal natin ang Panginoon, susunod tayo sa kanyang utos. Sasabihin natin, mahal ko yung Panginoon. Pero, araw na linggo, nasaan ka? Nandun ka sa iyong labahan. Nandun ka sa ibang lugar. Sasabihin mo, total, marami pa naman linggo yan, ganito. Hindi ka man lang nananalangin, kahit kapiraso lang, kung mananalangin ka man, yung amen mo, pinabukasan na. So, pag sinabi pong cleansed Christians are filled with God's love, so, kailangan po, sundin po natin yun. So, tanungin po natin ang ating sarili kung tayo ba talaga ay nilinis na ng Panginoon, kung bakit hindi natin magawa-gawa na yung pinagagawa ng ating Panginoon. So, pag sinabi pong tayo nilinis na ng Panginoon, kailangan push tayo na pag-glorify sa ating Panginoon. So, makikita, sabi nga, tayo ang ilaw at asin ng salibutan. So, kailangan makikita po sa atin ang ilaw na yan, ang liwanag na yan. Hindi po pwedeng hindi po tayo pwedeng magliwanag kung ang isang halimbawa kandila, susukluban mo ng isang kaldero, paano makikita ang liwanag? Di ba? Sana yung kaldero malinis. Kung puno pa ng uling yan, lalo na tayo hindi makikita. So, kailangan tanggalin yun. Tanggalin yung kaldero na yun para makikita yung liwanag sa atin. So, isa pa po, pag sinabi po, cleansed Christians, sinabi po na nilinis na tayo ng Panginoon, dapat magiging pagpapala po tayo sa iba. We must be a blessing to others. So, ulitin ko po ano pong unang pinangako po ng salita ng Diyos? The Bible promises pardon that converts. Ano po yung number 2? The Bible promises purity that cleanses. At ngayon po, dadako tayo sa pangatlo. The Bible promises peace that calms. Yan po yun. Ibig po sabihin nun, when we surrender our life to Jesus Christ, mga kapatid, siya na ngayon ang nag-iingat sa ating puso, siya na rin po ang nag-iingat sa ating isipan. So, sabi nga, stay calm. Sabi nga. So, siyempre, pag ang ating Panginoon ay siyang nag-iingat sa ating puso, dapat hindi na tayo magugulihanan, mga kapatid. So, yun talagang tunay na kapayapaan ay nasa ating puso na. At po sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos chapter 4, verse 7. Sabi po sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikiisa kay Kristo Jesus. So, yung pong hindi nakakaunawa sa kapayapaan na binibigay ng Panginoon, yung po yung mga tao na hindi nagtitiwala sa ating Panginoon. At yung po yung mga taong wala silang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sarili lang naman na lang nila ang kanilang ginagawang Diyos o ginagawang pinipilit nilang
ma-resolve nila ang kapayapaan sa sarili nilang katalinuhan. Sad today, nakakalungkot pag isipin mga kapatid. Today's world is searching desperately para sa hinahangad ng tunay na kapayapaan. May nakapagkwentuhan, paano tayong magiging masaya nito? Paano tayo magiging mapayapa nito? Sumasabay pa naman ang COVID na to. Magpapasko na lang, may COVID pa rin, hindi ka makalabas, hindi ka makapag-enjoy, ganito, ganon. So, desperately move ang tawag doon. So, ang hinahangad ng tunay na kapayapaan, so, hindi nila makita-kita. Lalo na ngayon, situation sa ating panahon ngayon. So, sabi nga, di ba, more stressful. Kahit na sabihin natin may mga vitamins ka, may kung ano man yung para sa gamot sa stress na yan, hindi po rin epekto yan. So, marami pong komplikado sa buhay natin ngayon. Sabi nga po, pag narano kang news driver, nagpapalimos, para lang maitawid ang buhay ng kanyang pamilya. So, strength surrounds that ever before, mga kapatid. So the truth of it, peace kindly abound in Jesus Christ. Yan po yung pinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po sinasabi sa John chapter 14 verse 27? Ano po sinasabi doon? Peace I live with you. My peace I give to you. I do not give you as the world give. Ulitin ko lang po My peace I give to you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Huwag kayong magulumihanan. Nandito ako. Katabi niyo ako. So, hindi kayo, ang kapayapaan ay iiwan ko sa inyo. Ang kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo na hindi kayang ibigay ng mundo. So, huwag niyong poproblemahin. Don't let your hearts be troubled and do not be afraid. Huwag kayong matakot. Sabi nga, Christ's peace comes to those who trust in Him. Di ba napakasimple lang po, di ba? Ang tunay na kapayapaan na binibigay ni Jesucristo, matatanggap lang po natin kailangan matatanggap lang ng isang tao kung sino lang yung nagtitiwala sa Kanya. Sa lahat pong nagtitiwala sa Kanya. Take note po, to have peace, napakasimple lang po. Tanggapin lang natin ang kapayapaan na patuloy niyang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. So, bago po tayo dadako sa pang-apat, ano po yung unang pinangako ng Biblia sa atin? The Bible promises pardons that converts. Yung pong pangalawa, the Bible promises purity that cleanses. At number 3, the Bible promises peace that comes. And lastly, number 4, the Bible promises, ano po yun? Power that conquers. Yun po yun. Makikita po natin yun sa mga Gawa, chapter 1, verse 8. Ano po sinasabi doon? Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kung dito po tayo sa Pilipinas, yung pong sinasabing Jerusalem, katulad ng narinig natin sa mensahe, pag sinabi pong Jerusalem, yun po yung pinakamalapit, nandyan po yung
sabihin natin yung pamilya muna natin, yun po yun. Magiging saksi po tayo sa ating pamilya. Hindi po lang sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay. So, mga kaibigan, yun po yun. KKK, kapitbahay, kapamilya, kaibigan. So, magiging saksi po tayo sa ibang lugar. O katulad ng Caloocan, kung taga Caloocan ka, pupunta ka ng Quezon City, kailan makikita ang liwanag sa iyo. Magiging saksi tayo doon. Tapos, pag sinabi niyang Samaria, yun po medyo malayo din, probinsya na po yun. Pag sinabing Samaria, sabihin natin San Fernando, pag panorth ka, Santa Ana, ayan, papuntang Macabebe, sa lugar nila Pastor Elmer, at hanggang sa dulo ng daigdig. So, pag dito lang po tayo sa Pilipinas, yun po yung pinaka medyo malayo-layo na sa atin, yung parte ng North, yung Region 1, Ilocos Norte, Region 1. Yun po yung tinatawag na sa dulo ng daigdig. So, in short, hindi lang po nakakonfine sa isang lugar. Ang pagiging saksi natin na dala-dala natin ang pangalang Jesucristo sa ating buhay. Ibig po sabihin, kahit saan po tayo sa pumunta, kailangan makikita sa atin. Pag minsan nagkukwento po ang ating pastor, sa pananalita pa lang, sasabihin ng mga kausap niya, pastor po kayo, no? O, ibig sabihin, na dun pa lang makikita na sa atin. So, kailangan, sige nga, wala tayong bahid. Ika nga, sa pananalita lang, dapat makikita na sa atin. Pangalawa, kung ano yung ginagawa natin, dapat alinsunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. So, sabi nga, Spirit-filled Christians are endued with, power to serve. Ibig po sabihin, basta't meron ko pong power to serve na tinatawag, we must be ready na tayo para i-comfort ang mga nangungulila. O sabihin natin yung mga nadatnan ng problema. So, tayo po yung mga comforter na tinatawag. So, pangalawa, we must assist those persons na nangangailangan ng tulong. Then, ang pwede po nating panghawakan yun, we have the power to witness for Christ. Yun po yun. Kaya kahit po tayo saan pumunta, bit po natin ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po ay pinangako niya sa atin. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Sa ating paglakad ay sumunod lang po tayo sa Kanya. Ang kapayapaan ay mananatili sa atin na hindi kayang ibigay ng mundo, kapatid. So, isa pa po, the Spirit-filled Christians are diligent in prayers. Pag ikaw po ay puspos ng banal na Espiritu, ikaw ay sabik manalangin. O sabihin, pag nananil ka, marugdog na panalangin. Pag alam mo may prayer meeting, hindi ka mapakali. Kahit anong ginagawa mo, para bang kulang yung araw mo pag hindi ka naka-attend ng pulong panalangin. O katulad ng mga Bible studies. Isa naman po yung mga Bible studies. Pero, kung alam mong may prayer meeting, may time ka para manalangin, marami kang time na hindi ka man lang magbubukas ng Bible para man lang makausap natin Panginoon through His Word. So, medyo pag-aralan po natin ang ating sarili, mga kapatid. Kung tayo ba ay
tinatawag na spirit-filled Christians or what? Tayo na po ang makakasagot doon, mga kapatid. So, isa pa po, once a spirit-filled Christian ay tumanim na sa puso natin at nandun na natin ang Holy Spirit, so we are able to overcome trials, troubles, tribulations, at isa pa, we are becoming victorious over sins. Hindi makakasingit kailanman ang ating ang kaaway ng ating Panginoon. So, ano pong pinangako ng Bible sa Romans chapter 8 verse 37? Sabi niya, "No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us." Alam niyo po, sa lahat ng bagay, sabi nga niya, hindi natin pwedeng makakamit itong sinasabing kapanagumpayan kung di sa ating Panginoon na si Kristo na inibig tayo ng walang pasubali. Kung makikita niyo po sa Tagalog, ano po sinasabi ng taga-Roma chapter 8 verse 37, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kaya we are more than conqueror, mga kapatid. So, kailangan meron po tayong daladalang Kristo sa ating buhay para lahat ng suliranin, para to have a victorious life. So, lahat ng promises ng ating Panginoon, magsisi tayo sa ating kasalanan, patatawarin niya po tayo. So, sa ating pong pagtatapos sa oras na ito, now we know that the Bible promises pardon that converts, and now we know that the Bible promises purity that cleanses. And now we know that the Bible promises peace that comes. And lastly, the Bible promises power that conquers. Kapatid, nowadays, ang mundo is already fast approaching to the end, mga kapatid. Habang may panahon pa, huwag na tayong tinatawag na magpatumpik-tumpik pa. Huwag nating sasayangin ng oras, huwag nating babaliwalain ang bawat sandali ng ating buhay. Patuloy lang po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Talikuran na natin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Magbalik loob po tayo sa ating Panginoon. Patuloy lang po tayong magpagamit. Sabi nga niya, in due time, we all reap the good harvest. Tayo po ay magbasa, magbulay, pagbulay-bulayin po natin ang kanyang salita at patuloy tayong manalangin. At patuloy tayo nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos sa atin ngayon at sa darating na panahon. Purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po Lord sa mensahe mo Lord sa oras na ito, na alam namin na Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Ikaw ang Diyos ni Isaac, Ikaw ang Diyos ni Moses. Ang kanila pong Diyos na pinanglilingkuran noon ay siya rin po ang Diyos na Ikaw po ang Diyos na pinaglilingkuran namin ngayon. Kaya po Lord, tulungan mo po kami na manatili kami sa iyong pangako at huwag mo kaming iiwas mo kami sa mga tukso kung saan ay mailalayo kami sa inyo. Gawin mo po kaming bilang instrumento upang ang iyong
salita ay mapalaganap po, Lord namin, lalong-lalo na sa aming mga kapatid na hindi pa nakakilala. So, alam namin na nandiyan ka pa sa aming tabi na nangungusap kung paano po kami magwi-witness para sa iyong pangalan, O Lord. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat na binabalik po namin sa may papurit pa sa salamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.